ito mga paps, simulan po natin dito. Ito pong ginamit dito na materyales mga paps na sa pagkikisame. Ito po ay plywood. So ayun, nakikita nyo banda sa sulok. Ayun po ay bagong palit lamang kasi nga po ay may tumutulo ron na tubig galing po sa bubong. At ang epekto po nito mga paps, pati po yung pamakuan niya ay nagsisimantiyahan na. So ibig ko sabihin, dun po lumulusot yung mantsa na galing po sa tulo po ng ulan, dun mula po sa bubong. At ito naman mga paps, dahil basa na itong plywood na ito po ay natuklap na. So niremedyohan po natin yan gamit po ang body filler. So hindi naman po dugtungan yan mga paps. Ayan po ay natuklap po yung balat po ng plywood. At ayan po ay aking niremedyohan o niretouch gamit po itong body filler. At pagkatapos naman po nito ay ito po ay aking inacritics primer. At ayan pati yung mga dugtungan ng mga nagsikrak. Ayan po mga paps, no? Ayan po dugtungan yan ay may mesh tape po yan. Tapos A and B na pangmasilya. So ganun rin mga paps, dala po ng init, tsaka na bumabalok po talaga yung plywood kapag talaga ito ay nasusobra na sa init, at lalo na kung kulang po ito sa ventilation. At dito mga paps, no, ang remedyo naman po na gagawin natin dito sa mga pagmamantsa o naglulusutang katas na mula po sa plywood na nabasa gawa po ng tulo na mula po sa bubong, ay gagamit po tayo dito ng sanding sealer upang ito po ay maselyuhan at hindi na po siya lumabas yung mantsa niya once na i-flat latex na natin ito. So ayan mga paps, no, bawat po lahat po ng mantsa na makikita po natin dito sa ayan, pinagpakuan po yan. Yan po ay ating isa-sanding sealer. Nang sa ganun, kapag pinatungan natin ito ng panibagong pintura, ito po ay hindi na siya lulusot. Gawa nga po na ito po ay ating naselyuhan na gamit po itong sanding sealer. So dito mga paps, pasensya na po kayo sa video na to dahil ito po ay blur, no? Dala po ng epekto po ng light bulb na para kung nabubulag yung ating camera. At ayan mga paps, bali iisa-isain lang natin, no. Bali ang ginawa ko dyan na patong na sanding sealer sa mga mantsa, ayan po ay 3 coating. So ayan mga paps, bali dito tuyo na po ito na 3 coating na po natin ito. Ayan, lahat po yan. At pagkatapos naman yan mga paps, no, pagkatapos na po natin yan masanding sealer, yan naman po ay ating gagamitan na ng flat latex. Rekta na po yan mga paps, hindi na po natin isa-solvent base na pintura yan. Bali rekta na po yan siya. So ganyan lang mga paps, no. Ano dun, same process din kung ang lalo na po sa mga repaint o na trabaho. Lalo na kapag pina-primer nyo tapos sinusugundahan nyo po ng mga water base po na pintura, nagsisilusutan po yung mantsa nya. Ayan. So ganun din po yung gagawin nyo, lalagyan nyo rin po siya ng sanding sealer para hindi na po lumusot yung kanyang mga mantsa. Ulit-ulit lang hanggang sa 3 patong, tapos ipa-primer mo po siya ng water base lang na flat latex. Rekta na po yan kung ano po yung kulay ng inyong kisame. Kahit marami na ngayon na materyales na ginagamit po sa kisame mga paps, no, gaya po ng Pisum board na Hardiplex, kaya naman po ito po ay gypsum board, meron po talaga at hindi po talaga natin may iwasan na may tao po talaga nagagamit po talaga ng plywood. So ito po yung nagiging epekto mga paps, no, kapag gumamit ka ng plywood para po sa iyong kisame. Unang-una, babaluktot po yan dahil po sa sobrang init, at lalo na kung ang pagitan po niya mula po sa bubong ay 1 feet lang. So dito 1 feet lang po kasi ito ang pagitan ng plywood sa bubong mismo. At yung tendency pa mga paps, no, kapag nababasa ay nagmamantsa po talaga, hindi po gaya po ng Hardiplex na kahit mabasa hindi po siya basta-basta lulusot yung mantsa. Ayan mga paps, bali tapos na natin ito i-retouch lahat, kisame tsaka yung walling. So ayan mga paps, maraming salamat po sa panonood.